Sino po yung napagpala ngayong umaga? Amen? Alam niyo, ang ating pag-aaralan niyo ay may kinalaman kung paano tayo mamuhay in God's wisdom. Ang title po natin is Living in God's Wisdom. Sige, tingnan natin, katabi natin, at pagkatapos batiin mo natin. Sige ho, sabihin nyo, long time no see. Yung mga katabi natin. Yung linggo-linggo lang tayo kikita no? Tingnan natin, kamusta na? Ang maganda yung mga kapatid nagkakamustahan na. So, living in God's wisdom. Ang ating pong passage na babasahin sa mga kawikaan, sa Proverbs. Buksan mo natin ang ating mga Biblia sa kawikaan. Ang kabanata po ay 3, ang talata po ay 21 hanggang 26. Tayo, pasamatan na tumayo. Sige. Kawikaan 3, ang mga talata po ay 21 hanggang 26. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Makinig ko maigi. Ito ang sabi. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaan makaalpas sa isipan at gulita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. 5. Kahit hampas nitong bagyo ay tumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangma. At sa ulit talata, pagkat tiwala kang si Yahweh, ang kaagapay mo, at di niya hahayaan sa pita, ikaw ay masilip. Kaya natin lang. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya mo sa bawat isa sa amin. At sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin sa nagdaang linggo, O Diyos. Ngayong araw na ito, amin pong ipagdiriwang ang tagumpay mo sa aming buhay. At hayaan mo, Panginoon, na ang Santong Espiritu makasama namin, magturo sa amin, maunawagan namin ang iyong salita, at ito po'y mani-apply namin sa pang-araw-araw na buhay. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan, at malaya po kayong mahayag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang maluwalhati sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, marako po tayo. Alam niyo po, yung mundo na ating tinitirhan, ang sabi ng iba, we live in a world filled with uncertainties and challenges. Pag sinabi natin uncertainties, walang nakakaalam kung ano yung susunod na kabanata sa buhay natin. May nakakaalam po ba? Meron po ba nakakaalam kung ano mangyayari sa atin? Mamaya hapon? Wala. May nakakaalam ba kung ano mangyayari sa atin bukas? Sa makalawa, sa isang linggo? Wala. Nabubuhay tayo sa mundo na hindi natin alalaman kung ano ang mangyayari bukas, sa makalawa, sa isang linggo. Nabalitaan niyo yung nagkaroon ng aksidente din sa STEX. Yung mga sasakyan, safe na safe, di ba? Nakapila lang at magbabayad lang ng toll gate. Yung mga nakakotse, at ayon sa balita, ang mga ilan doon, magkakaroon ng camp. Christian po yung iba magka-camp. Sa Baguio, yung iba doon magka-camp. So, safe na safe yung lugar nila. Magbabayad lang sila ng toll gate. At ilang sandali lang, mayroong dumaan na rumalagasan na bus. Alam niyo nangyari? 12 ang patay. Kasama doon yung mga kapatid natin na magka-camp na. Meron doon mag-asawa, engineer. 2 taon yung anak. Yung nanay at tatay ng engineer namatay, ang nabuhay mo, yung anak lang. Walang nakakaalam ang ating bukas. Alam nakakaalam kung ano yung susunod sa kabanata natin. Tignan niyo yun. Masaya sila habang naglalakbay pero saglit lang, wala na. Ganyan ang mundo natin ngayon. Ibig sabihin, walang nakakasiguro
kung ano ang mangyayari sa atin bukas, sa makalawa at sa susunod na araw. Ngayon, bakit ko natin sinasabi yan? Alam niyo anong nagtutulog sa mundo niya? Tatlong salita yun. Fear. Tatlong word na word ba tawag doon? Letra. Fear. 4 pala na letra. Naguguluhan ako. 4 na letra. F-E-A-R. Fear. Ano sa Tagalog doon? Takot. Okay? Noong elementary ako, grade 6. Mahusay nga ako mag-bisikleta noon. Naalala ko yun. Hindi ko makakalimutan. Wala pa masyadong bahay dito noon. Siguro, mga edad ko, no? Alam niyo yung cemetery dito sa may papuntang dito sa dulo. Villa de la Puente. Anong tawag ng iba? Salyan. Salyan. Meron mo dyan cemeteryo. So sinubukan ko na, sabi ko, it's a challenge. Hindi alam nila natin. Atin-atin lang, ano? Di nung grade 6 ako, ginawa ko, nadala ko yung bisikleta, BMX pa nun, BMX. So nagpunta ngayon ako doon sa Salyan. May malayo-layo yan, to kalaylayan, tapos Salyan, dala mo lang bisikleta. Etapa ko, no? Pagkatapos ngayon, papunta na ako sa Salyan, papunta pala. O konting pagdahan mo eh. So ito na yung mga katabi ko, puro mga cemetery na yung puro mga kulay puti na nicho, no? Limandaan ako doon. Hanggang sa nakarating ako sa dulo, pakunting ng tao. Anong time na yan? Siguro mga alas 3, alas 2 ang hapon. Pag ganung oras, walang naglalakad na tao, di ba? Ito na, nagbabalik na ako. Di ba tumitindig yung balahibo ko pag nakikita ko yung mga nicho? Kasi bago yun, nanood ako ng Panday. Ano ka na doon? Ang Panday, puro matatakutan yun. So naisip ko ngayon, di kaya pag bigla meron lumitaw na multo dito sa harapan ko. Habang nagmamaneho ako ng bike, tumataas yung, tumitindig yung aming balagi ko. So ang ginawa ko, pinilisan ko yung tadya ng bike ko. Ang bilis. Ngayon, nung makalagpas na ako doon, hinihingal ako. Alam niyo ba yung pawis ko? Tagakta. Pangalawang beses, nangyari naman sa akin ito na. Mga first year ako, second year. Uso pa lang na simbang gabi. Dati po akong katoliko noon. Uso pa yung simbang gabi. Alam niyo ba, na minsan, gumising ako alas 3. Ang aga akong gumising. Nagsapatos ako na pang-jogging. Kasi kung ang uso na pag simbang gabi, nagja-jogging yung tao. Mga pa lang, di ba? Lalakad-lakad ka dyan sa highway. Hindi, sinubukan ko naman maglakad, alas 3 ng madaling araw, dito sa Kabukiran. Kabukiran. Oo, nakatakot ako. Wala pang daan sa Kabukiran mo, ni makitid lang. At wala pang mga bahay sa Kabukiran. Hindi lang ako. Ako lang mag-isa. Maisip-isip ko, ako lang mag-isa naglalakad dito. Nandito na ako sa mismong Kabukiran. Tumitindig na naman yung balahibo ko. Tapos yung ilaw, biglang umiilaw sa daan, ang street na biglang umilaw, biglang namatay, iilabunan naman ako. Pinapabilis na naman yung aking takbo. Sabi ko yan. Ang bilis. Bumibilis yung takbo ko dahil sa takbo ko noon. Alam niyo po, kaya ko naisip ko, hanggang ngayon naaalala ko, natatawa ko sa sarili ko. Kasi bakit? Ako yung gumagawa ng multo. Ako ano yun? Wala ka naman dapat ikatakot, pero dahil iniisip mo, may multo. Oh. Gumagawa yung isip mo, yung imahinasyon mo. Kaya yung parang hubong tao yun Madilim na madilim, di ba? Hubong tao, parang nakatingin sa akin. Gumagawa ka ng sarili mo, multo. Nangyayari ba sa atin yun? Wala naman. Pero iniisip mo, nakatakot dito. Alam niyo, yan ang mundo natin ngayon. Kalimitan sa ating buhay, tayo yung gumagawa nung ikatatakot natin. Di ba? Wala naman. Pagdaan mo, normal lang ang buhay, pero tayo gumagawa nung takot na ginagawa natin sa sarili natin. Ngayon, ang pag-aaralan natin, yung pamumuhay, living in God's wisdom, yung pamumuhay sa karunungan
ng Diyos. Sige, yung unang puntos, ang sabi dyan, prioritize God's Word. Tatlo lang puntos po ito. Ang sabi doon sa kawikaan, ito yung payo ng Proverbs. Anong sabi dyan? Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang mag-alpas sa isipan at gunitan. Katulad ng sabi ko sa inyong example ko kanina, kung minsan, ang iniligay natin sa isipan natin, takot. Hindi ano magiging resulta, matatakot tayo. Ano ang sabi dyan? Huwag bayaang mag-alpas sa isipan at gunitan. Ano yun? Yung karunungan at hinahon. Wisdom, on the other hand, is applying God's Word to everyday life. Yung karunungan na tinutukoy dito, yun yung ina-apply na natin, yung salita ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay natin. Alam niyo, kapag naririnig natin yung salita ng Diyos at hindi naman natin ginagawa, walang saysay, walang kapangyarihan. Di ba? Kasi kung naririnig mo naman, hindi mo naman ina-apply, wala din yung naririnig mo. Pero kapag ina-apply mo, yun ang totoong karunungan. Kapag narinig mo ang isang salita ng Diyos at hindi mo ginawa, anong dating nun? Impormasyon lang. Wala. Pero hindi mo naman ginagawa, hindi karunungan yun. Ang tunay na karunungan, kapag narinig mo yung salita ng Diyos at ang utos ng Diyos, kailangan ginagawa mo at ina-apply mo sa buhay mo. Iyon ang intensyon ng salita ng Diyos. Kailangan ma-apply natin, maisagawa natin yung sinasabi na salita ng Diyos. Anong sabi sa Matthew 7:24? Basahin natin. Kaya't ang bawat nakikinig, ano susunod? At nagsasagawa ng mga salita ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Tandaan natin, ang sabi ka, ang bawat nakikinig, may kasunod doon, hindi ka lang nakikinig. Ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos, ito ay maitutulad kanino? Sa isa, matalino. Tingnan mo katabi mo. Kapatid, matalino ka. Sabihin mo, matatalino mo yung kapatid natin. Kapag tumanggap tayo sa Panginoon, lahat tayo ay matatalino. We are wise. Bakit po? Kasi ina-apply natin yung salita ng Diyos. Ang sabi niya, nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. So huwag natin kakalimutan na isagawa. Kapag inutos ng Diyos, bawal yan. Anong gagawin natin? Gagawin ba natin? Hindi. Ito ang gawin mo. Gagawin ba natin? Opo, gagawin natin. Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Kasi ang problema sa atin, nakatahimik tayo. Ang daming katwiran ng tao sasabihin, wala akong ginagawa masama. O wala akong ginagawa masama. Ano ba problema mo? O bakit? Anong problema? Wala akong ginagawa masama. Oo nga, wala akong ginagawa masama. Pero wala ka rin ginagawa mabuti. O, yun ang problema. Wala kang ginagawa masama. Wala kang ginagawa mabuti. Hindi kasalanan din yun. Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, kung alam mo mabuti at hindi mo ginagawa, yun ay kasalanan. So kaya tayo bilang mga Kristiyano, yung natidinig natin salita ng Diyos, magiging powerful yan sa buhay natin pag isinasagawa natin. Keeping wisdom means prioritizing God's words and principles in decision making. Alam niyo kapag ang ginawa natin basihan ang buhay natin araw-araw yung salita ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, magaganda ang magiging desisyon natin. Pero kapag hindi natin ginawa basihan yung salita ng Diyos, bahala ang ating mga desisyon. Bahala na Batman, bahala na Superman. Ito na gagawin ko. Hindi dapat ganun ang buhay natin. Ang buhay natin, malinaw na may direksyon kapag tayo sumusunod sa panuntunan ng Diyos. May direksyon mo yan. Kaya hindi po pwedeng bahala na Batman. Ano ang basihan natin? Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kapag ang sarili natin, ang kakayahan, ang binasihan natin, sigurado, mapapahamak po tayo. Marami ang sumubok na yan, pero hindi magtagumpay. Isa lang ang kailangan natin, ang Diyos. Wala nang iba.
Walang iba. Wala na tayong pwedeng gawing alternative doon sa panuntunan ng Diyos. Kundi yun lang. Kasi kapag yun ang ginawa natin sa sunod, sigurado may tagumpay. Amen? Palapakan na ako natin ito. Alam niyo po ba yung mga sailor, yung mga mandaragat? Kahit tubo ka bago yan, meron silang ginagamit. Ano tawag doon? Kompas. At kahit anong ugali sa kompas, sino ka nakakita na dito ng kompas? Sino ka nakakita na ng kompas? Kung ilog yun, no? Tapos may araw. North, East, West, South. Kahit saan kayo umikot, napansin ko sa kompas, kahit mag-iikot kayo, steady yung kung saan nakatuon yung North, nandun lang, di ba? Kaya yung iba ang ginagamit, pag ikaw yung naglalakbay, ikaw ay ayaw umaligaw, gagamit ka ng kompas, bakit tukoy noon kung saan yung direksyon at hindi nagbabago yun. Doon sa dagat, hindi mo makikita kapag lalo na nasa gitna ka ng dagat, hindi mo makikita kung nasaan ka ng lugar. Wala ka makikita ng mga kalupaan. Makikita mo lang tubig at saka yung kalamitan. O paano yun? Saan ka pupunta? Di mo alam kung ano direksyon mo. Eh lalo na kapag mayroong bagyo at malakas ang hangin. Lalo na mahirap ang lakbay sa dagat. So ano ginagawa ng mga sailor? Gumagamit sila na kompas. Kahit anong hampas ng mga alon, hindi mawawala yung direksyon ng kompas. At yung kompas natin bilang mga Kristiyano, yung salita ng Diyos. Kahit ano daanan natin sa buhay natin, kahit matinding pagsubok yan, kung ang kompas natin salita ng Diyos, hindi tayo mawawala. Amen? Hindi tayo mabagsak. Diretso ang ating direksyon. Amen? Tandaan natin, ang ating gabay, ang guideline natin palagi sa buhay natin, araw-araw, ang salita ng Diyos. Ito pa. Kapag ang guide natin yung salita ng Diyos, ano nangyayari sa atin? Nararamdaman yung ating karunungan. Sino gusto maging marunong? Itaas ang kamay. Sino gusto maging mangmang? Wala. Wala pa akong tao gusto maging marunong. Alam mo, kung gusto natin ang karunungan, ibabag natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Kapag nasa salita tayo ng Diyos, magkakaroon tayo ng karunungan. Bakit na natin kailangan ng karunungan? Bakit to? Ang karunungan, nagbibigay yan ng hinahon. Maraming siya may hindi ng ulo. Itaas ang kamay. Ito, aminin. Ako lang ba? Hindi mainitin yung ulo. Ha? Meron lang konting nagawa yung kaibigan mo o kapatid mo. Mainitin yung ulo. Nalilisip yung mga mata mo. Para ka na sinasabihan. Sino dito yung talagang pagka umiinit ang ulo, nagliliparan ng mga gamit? Diba? Lumilinis ang bahay. Bakit? Lumilipad sa labas ng bahay. Alam niyo po kung anong sikreto para maging kalmado kayo? Salita ng Diyos. Binibigyan kayo ng hinahon. Alam niyo yung pabigla-bigla, walang idudulot yan. Yung init ng ulo, wala na idudulot yan. Nakita niyo sa mga nangyaring aksidente, di ba? Uminit yung ulo ng driver, hindi pumayag. Doon sa isang driver na na-overtaken siya. Ano ang nangyari? History na lang ngayon. Pinag-uusapan na lang. Dahil sa init na ulo. Oh. Nagmaneho ka. Ang speed mo, 80. Meron ng overtake sa'yo, 90. Luma pa yung sasakyan. Ay, kung papaya. Luma yung sasakyan, na-overtake ka na mo. Di lalabang niya yung ano. Nagkainitan kayo ngayon. Pagbaba yung sasakyan, yung pala, oh, patay. Kung hindi patay, bugbugan. Kaya sabi ko sa inyo, yung init ng ulo, lalo na sa daan, tatlo lang ang pupuntahan. Di ba sabi ko sa inyo, sa araw ng isang preaching natin, tatlo lang. Una, ospital. Pangalawa, pag-ospital, kulungan. Ang pangatlo, ano? Morgue. O, yun lang. May maganda ba doon? Wala. Pero yung tao, lalo na initin ang ulo. O ilan na kayo yung dahil sa init ng ulo nasa morgue?
Marami na. History na lang. At ilan yung ngayon nasa init ng ulo o lagi may init ang ulo, nasa kulungan. O nakita niyo yung nakapatay doon sa Antipolo? Nasaan siya ngayon? Nasa kulungan. Pag naimasmasan na, doon naman na-realize, sana pala, inisip ko muna bago ko ginawa. So yung realization, nakikita lang pagpanguli na. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, para magkaroon tayo ng hinahon, lagi natin isalin yung ating sarili sa salita ng Diyos. Amen? Ano pa ang kulot ng salita ng Diyos? Basahin po natin yung 22 ng ating main verse. Kawikaan 3:22. Ano po na idudulot ng karunungan pagkat dulot ito'y masagana at marangal na pamumuhay. Sino may gusto ng masagana at marangal na pamumuhay? Itaas ang kamay. Lahat tayo gusto. O ngayon, ang kailangan natin yung salita ng Diyos. Sino po dito, kapag nagbasa kayo ng salita ng Diyos, nahihirapan intindihin yung salita ng Diyos? Sabihin mo. Sino minsan ako nangyari sa akin yun, pagbasa mo ng salita ng Diyos, hindi mo maintindihan. Hindi ba? Alam nyo, ang mag-guide sa inyo para maunawaan nyo, ang Holy Spirit. So, kapag kayo magbabasa ng Biblia, manalangin muna kayo. Baka maiba ng landas yung katuruan ng gawin ng sariling doktrina. Hindi ho, manalangin muna kayo, tumingin kayo ng tulong sa Santong Espiritu. Alam nyo, ang Santong Espiritu, nadidinig yung lahat ng panalangin natin. Kaya kapag nanalangin kayo upang maunawaan yung kanyang salita, sasagot at sasagutan banal na Espiritu sa inyo. Amen? Ano ang mangyayari sa atin kapag nakababa tayo sa salita? Dulot ito'y masagana at marangal na pamumuhay. Number 2 point. Walk in faith. Walk in faith. Anong sabi ko sa verse natin sa Kawikaan 3:23? At kung magkagayoy lalakad kang matiwasay, sa landas mo hindi ka matatalisod. When we follow God's wisdom, He directs our steps. Kapag sumusunod tayo sa karunungan ng Diyos, He directs our steps. Dinidiretso niya yung ating mga daraanan, yung ating pathway. Ang Diyos ang nag-aayos kapag tayo ay sumusunod sa Diyos. Hindi kasi nangangahulugan na kapag tayo mananampalataya na, wala nang problema. Sino dito tumanggap sa Panginoon na wala nang problema? Meron? Meron ba? Lahat tayo, kung tumanggap tayo sa Panginoon, dadaan at dadaan tayo, ayaw ba natin o hindi, sa mga problema at pagsubok. Amen? Mga nanay, kalimitan, sinasabi ng nanay, o yan, hinanda ko na yung kinabukasan mo, anak. O, wala ka na po problema, hindi mo tama yun. Huwag na huwag niyong ihahanda. Dahil hindi niyo maihahanda yung tinatanong ng kinabukasan sa mga kabataan. Oh, don't get me wrong. Ang ihanda niyo po yung kabataan para doon sa darating na bukas. Don't create a road. Huwag kayong mag-create para doon sa dadaanan. O maayos ang dadaanan mo, maayos na yung kinabukasan mo, hindi ho. Ang ituro niya sa kabataan kung paano siya haharap doon sa daraanan niya sa buhay. Bakit to? Lahat tayo dadaan sa pagsubok. At pag hindi tayo na-equip, babagsak at babagsak tayo. Amen? Marami mga magulang sinasabi, ayan, parang hindi nyo na maranasan na, pinaranasan ko. Hindi nyo, tama yun. Kasi bakit tingnan nyo, ha? Ano nangyayari? Inuwento ko na ko dati. Nagsilap si Manel. At saka si Edeline. Talagang puro trabaho. Hindi natutulog, gano'n. Dumami yung pera. Mga anak, ayaw namin maranasan. Yung naranasan namin, na kayo maranasan na rin. Kaya gusto namin maging hawa ng buhay nyo. Ito mga anak, siguro natin pakuya-kuya ko yun. Mati lang ginawa, mag-gastos dito, gastos doon. O yung mag-asawa, nagpunta, bumili ng lupa, meron ng mga property, yung mga anak,
Tapos may pera. Ano na uubusin ng mga anak? Siyempre, pera eh. Nagagastos sila. Mga anak yan. At tapos lumaki na, tumanda na yung mga anak. Nagkaasawa. Nasaan? Nasa mga nanay. Oh. Ayan yung, alam niyo yung Pilipino, ano yun eh? Law, ano tawag dito? Yung, kasi noong kami, nung maliliit kami, yung alam yung bahay ni Ina, doon sa Kalilayan. Nag-asawa yung panganay na anak ni Ina. So, nagbigay ng hulog. Isang hulog. So, isang kwarto, doon nakatira. Nag-asawa yung pangalawa, may isa na mahulog. So, dalawa na. Naka-extension. Family extension. Hanggang sa nag-asawa yung nanay ko, pangapat si nanay eh. Naka-extension din kami. Parang may cabin, ano? Lumalang yung bahay kasi extension na nakadikit. Ngayon, kapag wala nang pagkain sa tanghalian, sa agahan, ina, may bigas ba tayo dyan? O, ganun yun eh. Pag sinabi ng magulang, ayaw ko kasing maranasan. Hindi yan nangyayari. Umuya-uya ko eh. Hindi gagawin ng mga anak. Ubusin yung pera. Pag nag-asawa na yan at nagkaanak, yung apo, ano gagawin ng apo? Ganun din ang katwiran eh. Ayaw namin mahirapan ka kasi sabi ng mga magulang namin, ayaw kami mahirapan eh. Ano gagawin ng mga apo? Ayaw na nahirapan, ibebenta lahat ng property. Ubus. Hindi mo ganun ang tinuturo ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, train up a child the way he should go. And when they grow up, they will not depart from you. Ituro mo sa bata kung paano siya lalakad. I-equip natin. Amen? Huwag yung puro, anong kailangan mo? O sige, iPhone 10? O iPhone 11? Ibigay ko sa iyo. Diba? Kaya mga bata, lumalaki sa layaw. Kaya sabi ni Tito nag-aaral ng Tula ni Baltasar. Ano sabi? Pag-ibig na di aking nakilala, huwag dapat palakihin ang bata sa hindi nyo alam, sa saya. Oh. Ang iba nyo, alam ko, makatago eh. Pag-ibig, anaki, aking nakilala, anaki ang tawag dito. Hindi dapat alakihin ang bata sa saya. Oh. Kasi alam nyo, kapag lumaki na, sabi ni Baltasar, walang magiging ginhawa. Ang mga bata, turuan natin. Huwag natin ihanda. Ihanda natin yung daraanan. Ihanda natin yung bata doon sa daraanan. Yung bata ko yung ihanda natin. Yung bata ang turuan natin. Huwag mong hayaan na nagtuturo sa anak mo yung cellphone. Oh, ang dami ngayon, high-tech yung mga kabataan. Ganyan pa lang kaliliit. Pag nahawak sa cellphone, alam na lang yung bibinutin. Huwag mo natin hayaan yung mga anak natin ang nagagay sa kanila yung gadget. Gusto nyo ba maging robot, robotics yung mga anak nyo pagdating ng araw? Bakit to? Ang mga anak natin, hanggat bata pa, hanggat yung isip pa nila, bukas pa, ituro natin ang ituturo natin yung salita ng Diyos. Dapat, dahil ang salita ng Diyos, yan ang magandang guidelines sa mga bata. Paglaki niyan, kahit iwanan mo yan, kapag matatag ang salita ng Diyos, na nakatipo sa puso niya, hindi mapapahamak. Amen? Kaya ang sabi dun sa Isaiah 30:21, basahin natin. Isaiah 30:21. Ano sabi diyan? Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabi, ito ang daan, dito kayo lumakad. So, ano ibig sabihin niya? Walk by faith. Kailangan nakasandig yung ating buhay sa salita ng Diyos. Kapag nakasandig ang ating buhay sa salita ng Diyos, makakalakad ka ng may pananampalataya. Anong sabi sa salita ng Diyos? Ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. When we say hearing, pinag-aaralan mo yung salita ng Diyos. Nagbabasa ka na salita ng Diyos. Huwag natin hayaan na sa isang araw wala tayong dala-dala o baon-baon sa salita ng Diyos.
Kapag tayo lalaban sa isang araw, kailangan magbasa tayo umaga pa lang ng salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya yan ang lagi nating daladala sa araw-araw nating buhay. Anong sabi sa 2 Corinthians 5:7? Sa King James Version, sa English, ang sabi niya, "For we walk by faith and not by sight." So lalakad tayo sa pananampalataya sa Diyos, hindi doon sa nakikita natin. Kapag nagbase tayo sa nakikita natin, babagsak tayo. Bakit? Puro bakit ang makikita natin, di ba? Tingnan niyo tabi niyo. Magaganda ko yan. Kung isang napagkatawa, tinignan mo, wala kapag pag-asa. Di ba? Pagkatapos makikita mo pa yung sitwasyon. Kaya ang binibigyan din dyan ni Pablo, huwag tayong babase sa paglalakad natin doon sa nakikita natin. Pero beyond doon sa nakikita natin, lumakad tayo sa pananampalataya. We need to walk by faith and not by sight. Kapag by sight tayo, umaasa tayo sa sarili nating lakas. Pero kapag lumalakad tayo sa pananampalataya, umaasa tayo sa Diyos na hindi natin nakikita. Yun ang pananampalataya Yung mga bagay na hindi nakikita. Pero inaasahan mo, darating. Amen? At panghuli, rest. Panghuli yan. Kaya mag-rest tayo. Rest in God's protection. Hindi rest in peace. Gusto nyo na ba? Rest in peace? Pwede rin. Sa dami ng problema na ito, maganda mag-rest in peace na yun. Ang sabi dyan, rest in God's protection. Yung sa ating talata na binasa, Kawikaan 3:24. Ano sabi doon? Sa lahat ng inyong lakad, walang aalalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Alam mo maraming mayayaman ngayon? Bilyon-bilyon ang kanilang pera pero hindi makatulog. Totoo. Ano ginagawa nila? Gumagamit sila ng value, gamot, para lang makatulog. Naalala niyo si Michael Jackson. Sino ang nakakakilala ni Michael Jackson? Yung slide niyo. Sino? Kilala niyo yun? Yung sumasayo tapos sikat ng araw yun. Alam niyo namatay si Michael Jackson. At ayon doon sa findings na overdose sa gamot. Nung nabubuhay pa si Michael Jackson, alam niyo, sikat na sikat to sa buong mundo. Malayatang hindi nakakakilala kay Michael Jackson. Alam niyo, sabi, patotoo ni Michael Jackson, nakarating na siya doon sa tuktok na gusto niyang marating. Pero nung nandun siya sa pinakaruro na kanyang narating, nakita niya, empty. Wala. Walang saysay. Nandun siya sa pinakarurok ng kanyang kasikatan. Pero doon sa rurok ng kasikatan niya, empty. Hindi pa rin siya satisfied. Wala. At nung nabalitaan natin na namatay siya, ang dahilan na overdose. Bakit po? Sa dami ng pera niya, sa sobrang sigat niya, hindi siya makakatulog. Ayon sa mga doktor, hindi makatulog si Michael Jackson. So para makapagpahinga siya, dinagdagan niya yung gamot niya. Tingnan niyo, ang daming pera, di ba? O sino gusto mo naman maraming pera? Taas kamay. Okay kayo sa'yo, okay kayo. Bakit po ang satisfaction ng buhay wala sa material na bagay? Totoo ang sinasabi ng Biblia. Hindi nagsisinungaling ang Biblia. Di ba? Kung gusto mo ng tunay na kapahingahan, salita ng Diyos, hindi pera. Sabi ni, nanonood ba kayo sa YouTube? Alam niyo John and Marcia? Yung meron doon siyang biyanan. Tapos si Dolphy yung manugang. At pag dumarating yung biyanan, ang sinasabi ng biyanan, magsumikap ka! Ganun lagi. Sabi kay Dolphy, nang para magkaroon ka ng pera, hindi puro ka pahinga-pahinga. Sabi ni Dolphy, bakit? Para saan ko yung gagamitin ko na pera? Sabi ni Delilah, si Delilah rin. At kaya tayo, sabi niya,
Hindi lagi ka nakaupo lang dyan. Ginagawa mo, upo, tayo, higa, tulog. Upo, tayo, higa, tulog. Kaya sabi ni Dolphy, kung ano gusto mong gawin ko, magtrabaho ka, mag-ipon ka, mag-ipon ka, mag-ipon ka na napakaraming pera. O pag marami ng pera ko, sabi ni Dolphy, ano gagawin ko? Saka ka magpahinga. Sabi ni Dolphy, hindi ko na kailangan, nagpapahinga na nga ako ngayon eh. Sabi ni Dolphy, ba't kailangan mo ba ng pera? Ang sabi nung patulong nung ni Delilah, bakit ba hindi kayo magkasundong magbiyanan? Sabi niya gano'n. Lagi na kayo nagtatalo. Sabi ni Dolphy, paano kasi magkaiba kami na religiyon? Sabi ni Dolphy, yung si Mama, ang sinasamba, pera. Sa ibang religiyon. Alam mo yung tao ngayon, marami sinasamba, pera. Di ba? Marami sa tao ngayon, gusto ko, dumami yung pera ko. Pero hindi nila alam, yung mga tao may maraming pera, siya ang may maraming problema. Hindi makatulog, napakaraming sakit. Minsan, nandun kami sa Cubao. Kasama ko yung biyanan ko. Bakit yung maliit na bata, tapos mga 3 years old yun? Ang dungis-dungis, pero sigla-sigla. Talaga naman, nahihiga doon sa saan-saan pang kalye doon. Pero ang sigla. Tapos pumunta kami doon sa ospital, may kaya, yung bata, malinis na malinis, pero may sakit. Hindi nakukuha sa pera yung kapayapaan at kagalakan. Amen? O tingin nyo, masaya yung buhay nila. Satisfaction. Kasi sabi ng iba, di ba? Sabi ng iba ganito, kapag daw, sabi, yung pera, hindi daw nabibili ng pera yung kasiyahan. Yung sabi ng iba, di ba? Hindi daw nabibili ng pera yung kasiyahan. Sino dito, pag binigyan mo kayo ng pera na 10,000, matutuwa kayo? O mali yung matwira nyo, di ba? Bibigay sa akin ng 10,000, di ba nanay? Bibigyan mo ng 10,000, mali ko pa ba kayo nun? Hindi, masaya na kayo, di ba? O hindi totoo yung matwira na yun. O, na pag binigyan ka na hindi daw sa pera lang, yung kasiyahan ng tao, hindi totoo yun. Kasi kapag binigyan ka ng pera, matutuwa ka, di ba? Sino dito bibigyan kayo ng mga nagsisihabol sa mga politiko ng 50,000, hindi matutuwa? Oo, diba? Johan, bigyan ka 50,000. Di abot hanggang tenga yung tuwa mo, diba? O, hindi totoo yung sinasabi nila ngayon. Ano po yung totoo? Ang satisfaction, tandaan mo to, ang satisfaction, hindi nabibili ng pera. Ang problema sa tao, walang satisfaction. Matutuwa ka pag binigyan ka ng pera, pero ang tanong, satisfied ka ba? Hindi. Gusto mo mas malaki pa. Kaya nangyari kay Michael Jackson, wala siyang satisfaction. Hindi po. Sika. Hanggang nandun na siya sa tuktok, pagdating niya doon, wala. Wala. Empty. So, totoo ang sinasabi ng Biblia. Ang tunay na satisfaction, matatagpuan lang saan? Sa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. God's wisdom not only guides us during the day, but also give us peace at night. Tingnan nyo, walang lugi. Araw at gabi, kapag ang salita ng Diyos ang naging panuntunan ng buhay natin. Sa umaga, sa araw, ang salita ng Diyos ang protection natin. Sa gabi, siya ang nagpapatulong sa atin. Amen? Amen. O, makakatulong ka kapag ang salita ng Diyos to. Kapag umasa ka sa salita ng Diyos, panatag ang loob mo. Di ba? Kapag hindi ka umasa sa salita ng Diyos, umasa ka sa laman ng bank account mo. O kaya sa laman ng bulsa mo, hindi ka makakatulog. Bakit? Iisipin mo kasi ang may gagastusin mo bukas. Di ba? Ano naman nangyayari? Pero kapag umasa ka sa salita ng Diyos, laging may pag-asa at laging may kapayapaan. Bakit? Dahil ang Diyos natin na pinagpiling ko rin, sigurado sa pangako. Amen? Amen. Kahit kailan yung pangako ng Diyos, hindi napapako.
Sabihin mo sa katabi mo, hindi napapako ang promise ng Diyos. Oh, ganyan ang Diyos kapag nangako. Ano lang kailangan natin? Sumunod at maglingkod sa Panginoon. Amen? Whenever fear and anxiety arises, remember God's faithfulness and let His peace fill your heart. Dumarating sa buhay natin yung anxiety, dumarating sa buhay natin yung takot, dumarating sa buhay natin yung pag-aalala. Pero ang sabi, kailangan punuin natin at pusugin natin yung sarili natin ng salita ng Diyos. At bukod doon, kailangan mo natin manalangin. Basahin natin yung Pilipos 4:6-7. Bago po tayo magtapos. Pilipos 4:6-7. Anong sabi niya? Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan, tingnan nyo, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ng Diyos. Amen! So hindi dapat tayo mabalisa. Kapag may problema, anong tinuturo dito ni Pablo? Ang sabi, sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O kaya pag nananalangin tayo, i-advance na natin yung thank you Lord. Thank you, O God. Maraming salamat, Panginoon. Bakit? Bago mo pa naman hingin niya sa Panginoon, alam na ng Diyos kung ano kailangan mo eh. Because God is all-knowing God. Ang kailangan lang ng Diyos, tumalapit ka sa Kanya. Amen? Ang sabi ng Diyos, kung marito kayo sa akin, kayo napapagal at nabibigyan ang lupa, ang gagawin ng Diyos? Bibigyan kayo na kapahingahan. Sinong napapagod? Kahit walang ginagawa. Nakakapagod yun, ha? Alam niyo, isa nakakapagod ng trabaho, security guard. Pero walang ginagawa, nakatayo lang yun. Pero tanongin niyo sila, nakakapagod? At sa ating buhay Kristiyano, mas nakakapagod kung walang ginagawa. Oo. Pero pag dumating sa time na papagod tayo, may alalahanin tayo, eto, ang gagawin natin. Anong sabi? Sa halip, hingin niyo yung pangangailangan sa pamamagitan na pananalangin na may pasasalamat. Oh. Yun ang pangako ng Diyos. Anong susunod? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan, tingnan yung gano'ng matindi yung kapayapaan ang ibigay sa atin. Ang siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon po ay araw ng Santa Cena. Ating pong aalalahanin yung pagkakapako, pagkakamatay ni Cristo sa krus ng Kalbaryo. At tatanggapin mo natin yung mga elemento. Alam nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, hindi basta tayo tumatanggap lang, basta kaya mo tayo tumatanggap ng ostia at ng juice. Ito po'y pag-aalala natin sa ginawa ni Cristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ito parang lunch time o eating time. Hindi ho. Alam nyo, ito ang utos sa atin. Nagkakaroon ng pilingan ni Cristo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa atin. So sa tuwing ginagawa natin ito, inaalala natin yung kadakilaang ginawa ni Cristo sa ating mga buhay. Amen? Kaya kung meron tayong mga bagay sa ating puso, meron tayong mga pagkukulang sa Diyos, bago natin tanggapin yung mga elemento, hayaan natin na suliin ng Diyos yung ating mga sarili, yung ating mga puso, ihingin natin ng tao sa Diyos yung mga nagawa natin pagkukulang sa Kanya. Amen? Upang maluwag natin tanggapin. Sa mga bata, hindi kayo sorry sa Lord. Kung meron kayong inaway, kung meron kayong nagawa na umili kayo sa nanay nyo, mag-sorry kayo sa Panginoon bago kayo tumanggap ng mga elemento. Ang gusto kasi ng Diyos, sumusunod sa Kanya ng may kababaan mo. Amen? So kaya ang sabi ni Cristo, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa atin. Ano ba yung aalalahanan natin kay Cristo? Ang aalalahanan natin kay
Kristo, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Na sa halip tayo, ang magdusa, si Jesus mismo, ang nagsakripisyo para sa atin. Kaya kapag ginagawa natin ito, napakahalaga. Ang tipi ng sinisimbolo ng mga elemento nito. Amen? Susuriin natin yung sarili natin. Sige tayo lahat tumayo. Bago natin ibahagi, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, taas natin ating mga kamay. Sa pagkakataon ito, Panginoon, bago namin tanggapin yung mga elemento, suriin mo po ang aming mga puso, O Diyos. Ialis mo po, Panginoon, yung mga hinanakit. Ialis mo po, Panginoon, yung mga sama ng loob. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga nagawang pagkakamali. Maliit man ito o malaki, Panginoon. Alam namin na sapat ang iyong kahabagan upang patawarin ang aming mga kasalanan. Kaya sa pagkakataon ito, Panginoon, tatanggapin namin ang mga elemento nito bilang pag-alaala, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Upang pawalan, Panginoon, kami ng kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat sa kapatawaran mo. Tatanggapin po namin ang mga elemento ito na may pagpasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po.